Hindi sinasadyang natuklasan ng asawa na ang sekretaryang may sahod na 50,000 ay pumasok sa kanilang kwarto. Nakikipagbulungan pa ito sa kanyang asawa, kaya nag-aalab sa galit ang babae. Bago pa man niya maisip kung paano sila parurusahan, narinig niya ang mga yapak ng kanyang biyenan mula sa baba. Dali-dali siyang nagtago sa kabilang kwarto ang galit na biyenan, habang pinupulot ang mga nagkalat na damit sa sahig. Ay walang tigil sa kasisigaw sa itaas, sinasabing ang anak niya ay kapareho ng namayapan niyang asawa sa masamang ugali. Nandito na ang nanay mo. Bakit ang aga yata? Zhao Chen, ikaw. Lumabas ka dyan, sunod ay sinipa ng biyenan ang pinto at dirdiretsong pumasok. Nang makita ng babaeng mapanlinlang ang sitwasyon, alam niyang hindi basta-basta ang matandang ito. Dali-dali niyang kinuha ang damit at patagang tumakas, lihim na nagalak ang babaeng nagtatago sa kabilang kwarto. Buti na lang at mayroon siyang mabait at makatwirang biyenan, ngunit ang katotohanang sunod niyang narinig ay biglang nagpaguho sa kanyang mundo. Ang lakas ng loob mong magdala ng ibang babae dito sa bahay. Hindi ka ba masyadong nagmamadali? Ang kumpanyang ito ay kontrolado ko ng lahat, hay. Pero narinig ko, na iniimbestigahan niya raw ngayon ang car accident ng kanyang mga magulang kapag naghinala siya sa'yo. Doon lang nalaman ng babae na ang salarin sa car accident ng kanyang mga magulang ay ang sarili niyang asawang katabi sa pagtulog ngayon, kontrolado na ng asawa niya ang kumpanya ng kanyang mga magulang. Para maipaghiganti ang kanyang mga magulang, kailangan niyang humanap ng katulong, kaya ikinwento ng babae ang kanyang malagim na sinapit. Sa kasambahay ng pamilya nag-alok siya ng malaking halaga para tulungan siyang labanan ng kanyang asawa at biyenan. Hindi inasahan ng babae na walang kahihiyang dinala ng kanyang asawa ang sekretarya sa kanilang bahay. Sa ibabaw, sinabi niyang para mas maalaga ng asawa, pero ang totoo ay para mas mapadali ang kanyang mga gawain. Dahil wala rin siyang balak na patawarin ng kanyang asawa, ang taong makakainom ng gamot na ito ay mamamatay dahil sa kidney failure. Pero huwag kang mag-alala, walang matutuklasan ang doktor. Aakalain nilang natural na sakit lang ito. Ang hindi niya alam, naplano na ng asawa ang lahat kinabukasan. Habang kumakain, ginamit ng kasambahay ang kanyang matamis na dila. Napasaya niya at napatawa ng husto ang biyenan kasabay nito, sadyang nagpakita siya ng pang-aakit sa harap ng lalaki. Hindi maalis ng lalaki ang kanyang tingin, at nakalimutan na niyang kumain, lihim na lamang siyang nanghinayang. Isang masarap na pagkain na abot kamay na, pero hindi pa makain para mapabilis na maalis ang asawa at makakain ng mas marami pang masarap na pagkain. Inutusan ng lalaki ang babaeng mapanlinlang na lihim na lagyan ng gamot ang bird's nest soup ng asawa. Hindi niya inaasahan na sakto namang nakita ito ng kasambahay, halos mamatay sa takot ang babaeng mapanlinlang. Nang malaman niyang pumanig na ang kasambahay sa lalaki, at silang tatlo ay magkakasama na sa sitwasyong ito, hayagan na niyang ipinagpatuloy ang paglalagay ng sangkap. Boss Zhao, hindi kaya nagkakagusto ka na talaga sa kasambahay na yon? Paano mangyayari yon? Si Ciaran ay pumanig na sa akin. Magbubulag-bulagan lang siya sa mga ginagawa mo. Kapag nagtagumpay na tayo. Subalit, pagkaalis ng babaeng mapanlinlang, lihim na kumuha ang kasambahay ng isang malinis na mangkok ng bird's nest soup para sa ginang. Iniwan niya ang mangkok na may gamot sa dating lugar, lumalabas na ang kasambahay ay tauhan pala talaga ng ginang. Nang bumalik ang babaeng mapanlinlang para tingnan, sinadyang kunin ng kasambahay ang mangkok na may lason. Nagkunwari siyang titikman nito, bakit hindi ka kumuha para sa sarili mo? Lagi namang kung anong kinakain ni ma'am, iyon din ang kinakain ng kasambahay. Ito ay isang hindi nakasulat na patakaran sa industriya. Patikim-tikim lang naman ako araw-araw. Walang sino mang makakahalata. Tsaka, ganito kasarap na bird's nest soup. Sayang kung hindi kakainin. Hindi ba tama ako? Isang kasambahay ka lang, karapat-dapat ka bang kumain ng ganito kasarap na bird's nest soup? Miss Shen, kung ano ang hindi sayo, huwag mong basta-bastang kakainin. Baka ikamati mo pa. Ngunit matagal nang itinuturing ng babaeng mapanlinlang ang sarili bilang may bahay dito, kaya kinuha niya ang bird's nest soup sa mesa. At mayabang na kinain ito. Bakit mo ako tinititigan? Iinumin ko to, anong magagawa mo? HM. Ma'am, ninanakaw niya po ang bird's nest soup ninyo, ano? Nang makitang dahan-daang papalapit ang ginang, natakot ng husto ang babaeng mapanlinlang, agad siyang lumingon at lihim na nagbanta. Binalaan niya ang kasambahay na huwag magsalita ng kung ano-ano, kung hindi ay isisiwalat niya ang sabuatan nilang paglalagay ng gamot para sa ginang. Gayunpaman, hindi pa ito ang tamang panahon para magkabistuhan, hindi sinisi ng ginang ang babaeng mapanlinlang. Sa halip,
Sinabihan pa niya ang kasambahay na sa susunod na magluto ng bird's nest soup, damihan na para lahat sila ay makakain ngunit ang babaeng mapanlinlang ay hindi makayanan ng pagiging superior ng ginang para mapalitan na siya at maging may bahay ng lugar na ito sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, sadyang dinoblehan niya ang dami ng gamot na inilagay sa bird's nest soup ng ginang. Nasaan ang para sa akin? Mainit ako na ang magdadala. Mag-ingat ka. Ang para po sa inyo ay inilagay ko na rito. Akala ba ni Jiang Si ay kakainin ko pa rin ang mga bagay na galing sa kanya? HM itong walang kwentang bagay na to, kung sino ang may gusto, siya ang kumain.